Pagkagising ko nga, itong payong agad yung naalala ko. Baka kasi magbayad ako ng wala sa oras. Binuksan ko na nga din dyan yung bintana para pumasok yung blessing. Pagsasaing nga agad yung ginawa ko. Sinalin ko na nga dito yung natirang kanin kagabi. Ako lang ba ay nasasarapan sa kaning lamig kaya tumataba eh. Hinugasan ko na nga dyan yung rice cooker kasi may nagugutom na nga doon na asungot. Hindi na nga siya mapakali dyan kung ano-ano na yung kinukwento niya sa amin. Ayan, sabi niya gusto nga daw niya bumili ng ganito pag nagkatrabaho siya. Sabi ko sige, mangarap ka lang kaysa naman pangarap mo yung 10 times. 5 cups ngayon sasaingin ko dito para hanggang mamayang gabi na para makatipid na rin sa kuryente, di ba? Kayo rin ba? Ganito? Na gusto niyo pag nagsasaing kayo hanggang mamayang gabi na? Mahirap na kasi, di ba? Lalo't wala tayong trabaho. Napakahirap magbayad ng mga bills. Sinalang ko na nga dyan sa saingan. Gandang-ganda talaga ako dyan sa rice cooker ni. Agad ko na nga rin hinugasan yung mga plato dyan. Ayoko kasi natatambakan yung lababo. Sayang naman yung ganda ng lababo namin, di ba? Isa nga rin yan sa turo ni Lola na wag daw ako mag-iiwan ng plato sa lababo dahil ang kalinisan daw ng tao ay nakikita sa lababo. Mga matatanda nga talaga, di ba? Meron mga kasabihan pero meron tayo talaga natututunan sa kanila. Miss na miss ko na nga yung lola ko na yun. Ilang taon na akong hindi nakaka-uwi doon. Gusto ko kasi pag nakaka-uwi ako doon sa probinsya namin sa Pampanga, kahit papaano may aabot ako sa kanya. Pasasalamat na nga rin sa pagmamahal na binibigay niya sa akin at sa anak ko. Iba rin kasi magmahal ang mga lola natin. Kaya ikaw kung may lola at lolo ka pa, pangalagaan mo sila habang nandito pa sila sa mundong ibabaw. Natutuwa nga talaga ako dito sa lababo namin dahil napakaganda. Alam niyo ba isa to sa pinangarap ko noon na magkaroon ng magandang lababo? Naalala ko nga nung bagong salta kami dito sa Kainta, yung unang inupahan namin, wala siyang lababo. Sa mismong lamesa nga lang kami naghuhugas, napaka-hassle. Kaya sabi ko sa sarili ko, sana magkaroon kami ng lababo. Hanggang sa nagkaroon nga kami ng lababo sa iba naming inupahan, kaso barado. Kaya natutuwa talaga ako dahil nagkaroon ako ng magandang lababo. Thank you, Lord! Napakasimple nga lang ng pangarap ko, magkaroon ng sariling bahay at magkaroon ng bahay na hindi tumutuloy yung bubong. Salang nga ako dito ng tubig kasi magluluto tayo ng sinigang, bagay na bagay ngayong taglamig. Hinugasan ko na nga din dyan yung baboy na maayos. Hindi ko na nga nabidyohan yung paghiwa kasi may tumawag sa akin. Nalin ko na nga din dyan yung pinakulong sampalok. Nagyayabang na naman nga tong asawa ko dahil nakita niya tong bagong dating na pang test ng dugo. Kaya sabi, sige, itatry nga sa kanya. Pero ayaw nga daw niyang masaktan. Napakaduwag talaga ng asawa ko. Ayan, pinindot na nga pero walang nakuwang dugo. Wala ka ng dugo kasi kakapanood mo ng anime yan. Anong oras ka nang natutulog? Ay, nako. Ako naman nga to nagpatry kasi nga diabetic ako. Wala pa nga akong kinakain dyan kaya tamang-tama. Ayun, tinitest na nga dyan. Titignan kung gaano kataas yung dugo, kung normal ba. Nagulat ako sa resulta. Wala pa akong kinakain pero napakataas na niya. Hi! Sabi ko nga sa kanya, siya na yung magluto at magpupunas muna ako. Pinunasan ko na nga itong bar counter para makaiwas na rin sa langaw. Hinugasan ko na nga rin yung mga plato. Kaya nga nasabi ko kanina, ayoko na may nakatambak na mga plato. Buti pa nga itong lababo namin, napakakainis. Paano naman ako? Naluto na nga itong sinigang. Hindi ko na nga napidyoan yung pagkain namin. Gawa nga nang nalobot yung cellphone ko. O huwag nyo napansinin yung likod ko. Kung malaki ha, naglilinis lang naman ako. Maliligo na nga ako at lagkit na ako sa katawan ko. Nakahiligo na nga ako dito at nagulat ako. Ginawan ako ng kape ng hipag ko. Paano ba yan? Hanggang dito na lang. Thank you for watching.